ang mga usap-usapan, umiinit na naman na ano, um, mayroon daw mga pinaplanong destabilisasyon na naman, mga kabunyog. Actually, kumalat 'yan dahil sa post nito ni ano, ni Montulfo, itong kapatid nila kapatid nila Senador Erwin Tulfo at Raffy Tulfo. Ah, ano din ito, ah, journalist din itong si Montulfo. Kaya lang madalas ito talaga mag-post ng mga maintriga, controversial na mga posts, eh. Ha? Pinagmamalaki niya may source daw siya, eh, ng kanyang mga pino-posts. Eh, nag-post siya, sabi niya, ah, una pinost niya, kasalukuyang nagmi-meeting ngayon ang lahat ng PNP regional director sa Camp Crame. Biglaan ang meeting. Ipinatawag ang mga regional directors at mga hepe ng iba't ibang units. Closed door ang meeting, walang media. Nandoon sa conference si DILG Secretary Junvic Rimulya. Di pa malaman kung anong pinag-uusapan nila. May mga ganong may mga ganong may mga ganong intriga, eh. Ha? Pero pagkatapos ng ilang oras, nag-post na naman uli. May Tweety Bird who attended the meeting in Camp Crame says the agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police PNP has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by a religious sect. According to my Tweety Bird, the conferees tackled the defense of Malacanang. Oh, yun. Yan yung yan yung ah, ito yung nag-trigger ng mga usap-usapan na naman na yan tungkol sa di umano'y destabilisasyon. Hmm? Ito nga, itong post na ito ni Montulfo, mga kabunyog. Kaya bigla ito pinag-usapan sa social media. Siyempre kasi mainit ang sitwasyon ngayon, lalo na sa Senado, itong mga bangayan, itong bangayan, awayan sa leadership ng Senado, yung mga rallies na nagaganap sa labas ng Senate. Pagkatapos yung mga patawag ng Blue Ribbon Committee hearings, ah, at hanggang ngayon hindi tumitigil itong sila Cayetano, ah, nananawagan pa rin ng mga na dinedefy, hindi kinikilala yung desisyon ng mayorya ng Senado at parang nitong susunod na mga araw, nananawagan ng mga ng hindi pagkilala, dito sa mga nangyayaring ito. Kaya mayroon ngang mga nag-iisip na kasuhan na ng sedition, eh. Pero habang nag-iisip na kasuhan na ng sedition, may namomonitor daw na mga intelligence reports ang AFP, ang PNP lalo na mayroon ngang mga galawang nangyayari. Kahit ang NBI, si Director Milvin Matibag nagsabi na may mga namomonitor sila. Pero dininay naman ito ng PNP. Hindi naman daw seryoso yung banta. Pero siyempre naghahanda sila. Ang sabi naman ni UC Claire Castro, wag daw maniwala sa mga puwersa ng kadiliman. Ang sinasabi niyang wag maniwala sa mga puwersa ng kadiliman, hindi yun sa yung mga nagpaplano, kung anumang plano yan, destabilisasyon, wag daw paniwalaan yung mga yun, wag sumunod doon, wag sumama doon. Kaya yan mga kabunyog. So, sa ngayon, mainit itong ito dahil nga dito, sa post na ito ni Montulfo, na una sinabi niya biglang nagkaroon ng emergency meeting. Yung kasing post niya, talagang maiintriga ka, eh. Oh. Biglaan ang meeting, emergency, closed door, walang media. Yun, mga ganun yung mga posts ni Montulfo, eh. At daw, sabi niya, mga regional commanders ito at mga heads ng mga units ng AFP ay ng PNP. At nandun sa conference na yon ng mga regional commanders at mga heads ng mga units, si DILG Secretary Jun Vic Rimulya. Na nung sumunod na naman na post niya, sabi niya, ang pinag-usapan doon, defense ng Malacanang. Kasi may plano daw na sugurin ng Malacanang. O mga ganun na yung ganun yung uh, ini-insinuate ni Montulfo. Pero dininay naman ito kaagad ng PNP,
ng AFP at ng Malacanang. Hindi naman daw totoo na mayroong ganong balita. Kaya lang siyempre, dahil mainit nga ang sitwasyon sa bansa ngayon, hindi talaga maiwasan na mag-isip ng ng parang may katotohanan yang sinasabi ni Montulfo. Lalo pat napakainit ng sitwasyon ng politika natin ngayon. Sa Senado, itong mga nangyayaring ito, at lalo pa sa susunod na mga araw, maraming mga posibleng maging mga flashpoints, na dapat i-anticipate. Kaya itong mga usapin ng destabilisasyon, nagiging mainit na naman na usapin ngayon. At mayroon pa ngang mga nag-iisip na yung mga personalities katulad nila Cayetano na dinidefy, ayaw kilalanin yung desisyon ng mga kasamahan niya sa mayorya, pinag-iisipan na kasuhan na ng sedisyon. Kasi nagki-create na ito ng kaguluhan. Yun, may mga ganun ng may mga ganun ng iniisip ng kasuhan ng sedisyon, para kasi mayroon ngang nagsasabi na itong mga nangyayaring ito na defiance itong ginagawa nila Cayetano ay bahagi ng isang destabilisasyon plot. So may ganun ng mga pagtingin. Kaya ito nagiging seryoso ng usapin ito. Si Senador Erwin Tulfo, ang sabi niya, kapag nagpatawag pa ng another Blue Ribbon Committee hearing ang grupo ni Cayetano, kasi posibleng magpatawag pa daw ng Blue Ribbon Committee hearing ang grupo ni Cayetano. Pero pag ginawa daw ito, sabi ni Erwin Tulfo, kikwilyuhan niya na. Hindi niya na ito mahahayaan na lang. So, ayun galing yan kay Erwin Tulfo. Kaya ang nangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, medyo mainit talaga ang sitwasyon. Kaya bagamat nagsasabi ang Malacanang, ang PNP na wag mag-alala kasi kontrolado naman ang sitwasyon. Totoo naman 'yon. Pero hindi pa rin maiwasan na mag-isip ang taong bayan na posible nga na may mga pinaplanong mga destabilisasyon. Hindi dini-discount ang ganong possibility. Kahit na itong si Director Matibag ng NBI, sabi niya may namo-monitor sila pero kinukumpirma pa nila, pero may mga movement silang namomonitor. At sa tingin nga ni Director Matibag, ito daw mga nangyayaring ito ay bahagi ito ng naghihintay lang ng tipping point. Yung talagang parang magpapabulwak sa tao na gumalaw na. Yun yung hinihintay na sitwasyon nitong mga pro Duterte, Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.